who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, The King above all kings. Glory to your name, Jesus. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you done for me. Number 3, who brings our chaos back to order? It's Jesus, the God of peace. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations of the world? Jesus. Who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. There's freedom in Jesus. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing This love. is unfailing I love the Lord. You love me, That Jesus. you would take my place. That you would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hallelujah. Karapat dapat purihin ang Panginoon. Karapat dapat na luwalhati. Karapat dapat na sambahin ang tunay na Diyos at Hari ng mga hari. Worthy are you, Lord. Worthy is the Lamb who was slain. Amen. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. Hallelujah. This is unfailing love. That you would take our That place. you would take my place. And my cross, Lord. That you would bear My cross. You would lay down your You life for lay me. down your Because you love me, Lord. life, That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done This is for amazing me. grace of the Lord. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Thank you, Lord. That you will bear Thank you, my Lord. cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Praise you, Jesus. Lahat po tayo sabay-sabay. Umawit sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the breath of life. Worthy is the Lamb who was slain. Oh, worthy. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain.
Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life for me, Jesus, that I would be set free. Amen, amen, amen. Oh, Jesus, I sing for all that you've For the done last for time, me. church, let's sing together. This is amazing grace. Unfailing love. This is unfailing love. That you would take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Thank you, Lord. All that you've done for me. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat sa cross, Panginoon. Salamat sa dugo mo na dumanak sa bundok ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan, dulot ng kamatayan mo sa krus. Salamat sa kagalingan, dulot ng mga hampas sa iyo, Panginoon, sa mga dugong dumaloy, Panginoon, mula sa Golgotha, Panginoon. Salamat po, Diyos. At sa umagang ito, Lord God, hindi kami karapat-dapat. Pero dahil sa biyaya mo, Panginoon, pwede kami lumapit sa iyo sa panalangin, sa pagpupuri, sa pagpapasalamat. Just speak to us, Lord, through the songs, through your word, Panginoon, narinig namin sa umagang ito. And change us, Lord God, to be Christ-like, Lord. To be just like you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your love. Teach us how to love, Lord. Change us, O God, day by day, for your glory and honor, Panginoon. Holy Spirit, come this morning. Come. Thank you, Jesus. Binigay mo ang buhay mo, ika'y ipinako doon sa krus. Ako'y pinatawad na iyong awa't biyaya. Thank you, Lord. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y iaalay. Hallelujah, Jesus. Sing to the Lord. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari Papuri ng sa kataas-taasang buhay Diyos. ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ang pintuan ng aking puso, Panginoon, ay buksan mo, O Diyos. Sa umagang ito, hallelujah. Ang pintuan ng puso ko'y iyong binuksan dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli.
Sa iyo alay, Panginoon. O lahat ng papuri sa iyo lamang ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang ang buhay ko'y sa iyo. Yes, Lord. Lahat ng papuri sa iyo lamang ang buhay ko'y Sing to the sa Lord. iyo. Sabihin natin sa kanya natin, Diyos, lahat ng papuri, Panginoon, binabalik namin sa iyo. Lahat, Panginoon, ng gumaling, ang lahat ng pinagpala, ang lahat ng hihininga, Panginoon. Lahat ng papuri sa iyo, alay ang buhay ko'y. For the last us, lahat ng papuri, lahat ng papuri sa iyo, alay ang buhay ko'y sa iyo. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari Jesus, ng langit, Hari Hari ng ng buhay ko, langit, Ikaw, Hari Jesus. ng buhay Papuri, ko, papuri sa sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Yes! Hari ng buhay ko, Panginoon, Ikaw lamang, O Diyos. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon! O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo Ang papuri ko, Lord. Ang papuri Yes, ko yes, ay Lord. tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Yes, Lord. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, Ingat namin binabalik sa iyo, Lord. Papuri, pagsamba,
you, Lord. Praise God. Susan? Thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat, Lord, sa lahat ng bagay na nakalipas, O Diyos. Salamat sa tagumpay. Salamat sa bawat karanasan, Panginoon, ng aming buhay na sa nagdaang isang linggo. Isang buwan, Panginoon, salamat. Dakila ka sa lahat, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin. Ibinabalik namin sa iyo sa umagang itong papuri sa pamamagitan, Lord, ng pagsamba ng mga awit at musika, Panginoon, talentong binigay mo sa amin, O Diyos. At salamat sa salitang mahahayag, Panginoon, na magbabago ng buhay, Lord God. Let your word, your mighty word, your living word, O God, speak to us personally, Lord God. At mabago kami, Panginoon, sa araw-araw ng buhay namin. At sa oras na ito, dalangin namin, Lord, sa may karamdaman, sino man, Panginoon, ay may kalungkutan, sino man, Lord, may kabigatan, O Diyos, dalangin namin, Lord, ang pagkalinga mo sa amin. We have prayers in our hearts, Lord, individually, as a church, as a Filipino, as a mom, as a dad, as a child, Lord, as a youth. We pray, O God, meet us, Lord God. Let there be an encounter with you this morning, O God. Restore us, revive us, Lord God. At patuloy mo kaming gamitin at gamitin mo kaming lahat, Panginoon, para sa kaluwalhatian mo. Whatever we do, Lord God, saan mo man kami tinako na trabaho, na negosyo, Panginoon, ito'y magkaroon, Panginoon, pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo, God. We will work joyfully. We will do business joyfully, Lord God, with gratitude sa aming mga puso, sapagkat ito'y biyaya mo lamang, Panginoon. And we just pray for peace, O God, sa aming bansa, Lord God. Dalangin namin ang himala mo sa aming bansa mula sa Malacanang, sa Senado, sa Kongreso, Panginoon, sa province, Panginoon, sa bawat region, O God, sa bawat municipality, Lord God. We don't really know what's going on behind the scene, Lord, but we entrust the Philippines, Panginoon, sa iyong paanan, Panginoon. Uphold this nation with your victorious right hand, O God, and let righteousness arise in this nation, Panginoon. And change the life of the Filipino people. Make the Philippines vibrant again, beautiful again, O God. Sa kanyang natural resources, Panginoon. Sa kanyang mga kagubatan, kalupaan, Panginoon, kagaragatan, Panginoon. Salamat sa bansang Pilipinas. At sa oras na ito, bless the church, O God. Those who are worshiping you, Lord God, in spirit and in truth, Lord. Unite us in worship. Unite us in prayer, Lord God. Speak to every pastor, Lord. Speak to every leader, O God. And to speak to every member or disciple, Panginoon, sa bawat iglesia. Ano man itong, Lord God, it's Methodist, Baptist, Full Gospel, Pentecostal, Lord God. Thank you, Lord. At sapagkat darami pang makakakilala sa iyo, sabi mo, Lord, when your name is lifted up or high, you will draw people nigh to your feet. And that is when we share God's word. That is when, Lord, we pray for the lost, O God, and the dying, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, God. Allow us to be able to listen to your word. Ano man ang spirito na hindi mula sa iyo, we rebuke it right now in the name of Jesus. Any confusion, any disturbance, any hate, any anger, Lord, any complaint, O God, any resentment, Lord God, let the peace of God be with us, Lord. And Holy Spirit, samahan mo kami, Panginoon, matapos hanggang makauwi kami at makipagbaka ulit mula Lunes hanggang sa darating na kabilang linggo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa lingkod mo na gagamitin sa umagang ito. Bless her, Lord God. Strengthen her, Lord God. And use her mightily for your glory and honor. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, tayong lahat magsabi ng Amen! Amen! And Amen! Hallelujah! Praise God! Praise God!
Hallelujah. Ayan. Ano po. Praise God. Palakpakan nga po natin ang Diyos na ating buhay. Makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Ngayon po ay Palm Sunday, di ba? Sa dati nating religion. Pero sa atin po, araw-araw natin celebrate ang pagkamatay ni Jesus sa krus dahil ito po ang ating pong dahilan. Kaya tayo ay naligtas. Amen po ba? Every day you are going to thank. Ano po, hindi lang pag-araw po ng Holy Week. Na tayo po ay inaalala ang kamatayan ni Jesus. Dahil po ang kamatayan ni Lord, yan po ang lahat sa atin. Kaya tayo naligtas, kaya tayo ay nandito, ano po. Meron tayong bagong identity. We are the children of God. Amen. Tayo po lahat ay tinubos ng dugo ni Jesus. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Dahil kay Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, mayroong mangyayaring maganda sa'yo ngayong araw na to. Amen. Praise God. Naniniwala ka ba na ang banal na spirito ay nasa iyo? Ikaw ay templo ng banal na spirito. Amen. Kaya hindi ka dapat malungkot. Tingnan mo yung katabi mo, malungkot ba siya? Sabihin mo, ikaw dapat ang pinakamasayang tao sa buong daigdig. Dahil kay Kristo. Amen. Okay po, today po is the last Sunday of March. At malapit na ang April. Ano na po tayo, 3 buwan na po tayo sa 2026. Kamusta naman kayo? Sabihin mo sa katabi mo, kamusta ka? Kaysa mamayang hapon, meron tayong pre-encounter. Po, umattend po kayo. Yung mga hindi pa nag-encounter, I advise kahit hindi ka mag-encounter sa Biyernes and Sabado, meron po tayong encounter, weekend, ay umattend po kayo. Malay nyo, hipuin kayo ni Lord doon at a-attend na rin kayo. Amen. Marami tayong tagapagsalita mamaya. Okay, so today po is our topic is the series in Exodus. Sino po dito nakakasunod dito sa ating series? Amen. Nabasa niyo na po ba ang aklat ng Exodus? Ang Exodus po ay punong-puno ng drama. Pagka mahilig kayo sa drama, yan, mabasa kayo dito, no? Ito po ay, di ba pag nanood, sino dito mahilig manood ng drama? Sino dito madrama? Madrama ang buhay. Di ba pag nanonood tayo ng drama, natatangay yung ating emotion. Tama? Pagka nakakalungkot, halimbawa, namatay yung isa sa mga karakter ng story, tayo ay naiiyak. Amen ba? Pagka naman masaya sila, nakatuwa ka. Ako gusto ko lagi happy ending. Kayo ba, pag nanood kayo, gusto nyo bad ending, lonely, and sad? Pagka ganun po ang ending, ayoko nang panorin, di ba? Gusto ko yung mahaba-haba yung nakangiti ka sa bandang huli, di ba? Pagka po in love, maganda yung nangyayari sa, di ba, napapangiti ka. Parang ang feeling mo, ikaw na yung bida doon. Pagka yung girl, yung mga leading lady, leading man, maganda yung kanilang relationship. Nakikita mo, pinoprotektahan ng lalaki, yung babae, napaka-sweet ng lalaki sa babae, di ba? Parang feeling mo, ikaw na yon. Kasi sa totoong buhay, walang ganun. Sabihin mo sa tayo, walang ganun. Sino lang ang nagbibigay nun? Pagka nanonood ako nun, sabi ko, ikaw yun, Lord. No, ikaw yun na nagmamahal sa akin, na gusto akong protektahan. Kanina ang kinakanta natin, di ba? Para akong pinaghiheli ni Lord. Kasi siya yung hari ng buhay natin na nagmamahal sa atin. Naramdaman mo ba yung pag-ibig ng Diyos sa'yo? Amen, mahal na mahal ka niya. Amen. So pagka tayo nanonood, hanggang doon lang tayo sa mga emosyon. Bakit? Kasi hindi naman kasi totoo. Pero merong mga pelikula or serye na parang based to true to life story. Pero yun naman ay walang kinalaman sa atin. Amen ba? Pero itong istorya po dito sa Biblia, ang Exodus,
ito ay istorya na totoong nangyari at ito po ay mayroon tayong kakapulutan na doctrine, ano po, aral. Bakit po? Kasi yung Diyos ng Israel, yung Diyos natin na sinasamba ngayon. Kung paano nakikipag-deal si Lord sa mga tao at nagpapakilala si God sa mga pinili niyang mga lingkod, ganun din po siya gustong magpakilala sa atin ngayon. Hindi siya nagbabago. Siya ay Diyos noon, Diyos sa mga pangyarihan, siya rin ngayon at bukas at magpawalang hanggan. Amen. Kaya po pagka tayo ay nakikinig ng Word of God, nagbabasa ng Biblia, nandito po ang kahalagahan nito sa buhay natin. Hindi lang natin binabasa ang Bible, ina-apply natin. Di ba? Yung mga natututunan natin dito. No? Dahil hindi tayo talaga nakakakilala kay Lord at hindi tayo naghahanap sa Diyos. Si Lord ang naghahanap sa atin. Amen. Siya ang humanap sa atin at siya po ang nagpapakilala ng kanyang sarili sa atin. Amen po? So sabihin mo sa katabi mo, handa ka naman makinig. Bukas natin. 1, 2, sabihin mo, ganon, gesture. 1, 2, 3, bukas. Bukas natin mga puso natin. Amen. Magsasalita si Lord sa atin. Okay? Amen. So, noong nakaraan, balik-aralan natin. Balik-tanawan natin yung Exodus chapter 7 and 8. Ano po, ito po yung Yahweh versus Pharaoh, round 1 hanggang 4. Amen. Dito po makikita natin ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Sabihin nyo nga, kapangyarihan. Siyempre dito ang mga tauhan pa rin. Nandito si Moses, si Aaron, nandito po yung Paraon. Ano po? At nandito po ang unang-unang match nila, yung preliminary, di ba? Ay yung baston ni Aaron ay naging ahas. At ano po nangyari? Yung mga salamangkero, magician, ginaya, di ba? So yung mga baston doon nila, naging ahas din. Pero kinain ng ahas, ano po, yung baston ni Aaron, ang mga baston ng mga salamangkero. So ano sabi doon? Na walang match sila. Sa una pa lang talo na di ba? Talo na sila. Si Lord lang ang makapangyarihan sa lahat. Kahit nagayahin pa nila yun, yung kan mga himala na yun, siyempre yung kan mga magician na yan, ano lang yun mga magic tricks, ano ba? Pero si Lord lang po ang makapangyarihan. At pang-unang round, diba, ilagay nga natin yung picture dyan ng mga salot. Ayan. Ang unang round ay ang Ilog Nilo, Nile River, ay naging dugo. Ano po, pumula. Ay, hindi lang pumula. Talagang naging dugo. Ano po, ito. At namatay lahat ang mga isda doon. Po, at bumaho po yun. No, hindi lang doon, kundi yung mga tubig nila sa banga, wala na silang mainom. At sila po, humukay na lang ng mga balon no, para makainom sila. Pagkatapos yung pangalawa, frog, yung mga palaka. Hindi lang po ilang pirasong palaka, kundi napakadaming palaka. Kayo po ba? Nakakita na ng ganon. Sa gabi, di ba, kumukukak-kukak. Pagka panahon po ng tagulan, napakaingay ng mga yan. Tama? No? Parang sumakanta sila, may orkestra. Pero dito, yung palaka, nakarating pa sa kanilang mga bahay, sa kanilang kwarto, sa kama nila, sa kainan nila, sa lahat ng parte ng buong Egypt. At pagkatapos po, yung pangatlo ay nagkaroon ng mga kuto. Kuto ba yan? Sabi kasi niknik. Oo. Parang lamok, sabi naman ng iba. Pakadami din. Ano? Ginagaya to ng mga salamangkero pero hindi na nila yon magaya. Ano? Sabi ng ibang mga commentator na nag-aral nito, itong galing kasi sa alabok di ba? Inano yung lupa, sinabog na ganun. Tapos yung fly, yung mga langaw, napakadami. No, galing din sa lupa. No po. At ito daw, ang mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ano? Parang sa India, yung mga langaw doon, bawal patayin. Bakit?
Diyos nila yun eh. No, nag-i-reincarnate daw doon yung mga kaluluwa. Kaya pag pinatay mo, kasalanan yun. Kaya sa kanila daw, sa palengke, para makita mo yung bibilin mong isda o karne, hahawiin mo tabi-tabi po. Yung bawal kasing patayin yung mga langaw, di ba? So ganun po. So ano po dito pinapakita ni Lord, hinihiya niya ang lahat ng pinanghahawakan na Diyos ng Egypt. Ano po dito sa labanan na to. At alam natin ang naging pattern, no? Sasabihin ni Lord through Moses and Aaron, sasabihin nila kay Paraon. Pagkatapos si Paraon naman sasabihin sa kanila, no, palayain mo ang aming mga kababayan para sumamba sa Diyos, ano, sa ilang, sa wilderness. Pero alam natin, pag hindi pumayag si Paraon, papadala yung salot. At pagkatapos nun, ng salot, kunwari, sabihin ni Paraon, sige, palalayain ko na kayo. Pag-pray nyo, na tumigil yung salot, di ba? At ano ang gagawin ni Moses? Pagpe-pray nga, mawawala yon. No, kahit isang maliit na langaw, kahit isang maliit na niknik, mawawala, pati kaisa-isa, lahat ng mga palaka namatay. Napakadami daw nun. Kaya ano ba yung amoy ng palakang patay? Napakabaho nun, di ba? Pagka po, naalala ko ng mga bata kami, may balon. Pagka yun ay may bumabalong na gano'n, pag ulan, malinis yung tubig. Pero pagka tag-araw na, baho na po nun, dahil nabulok na doon yung mga palaka, kung ano po, nandun, ano. So ganun po yung nangyari sa kanila. Pattern po yun. Ano po ang pinapakita doon sa chapter na yon nung nakaraang linggo, na napakahalagang paniwalaan, pahalagahan, sundin ang mga salita ng Diyos. Kasi tutuparin niya ang mga sinabi niya. Amen? Na hindi tayo dapat pagdudahan. Si Paraon, pabago-bago isip niya. Minsan sasabihin, sige, papaalisin ko na kayo. Pero sabihin, hindi, joke lang yun. Ano kayo, sinuswerte? Di ba? Ganon. Pero ang Panginoon ay patuloy siyang kumikilos, magpapadala ng mga salot. 10 nga po ito. At yung pinaka-ultimatum, alam natin yun, yung kamatayan ng lahat ng kanilang mga panganay. Ano? Grabe pala kasi yung panganay sa kanila. Pag may salot sa kanila, ini-o-offer talaga nila yung panganay nila sa mga Diyos. Sinusunog. Every mo namatay lahat ang panganay ng Egypt, ano pa susunugin nila? No? Pati hayop, i-replace. Lahat ng panganay ng hayop, namatay din. So wala talaga silang, pinapakita ng Lord, wala silang match sa ating Panginoon Diyos. Amen. So itutuloy natin ang drama. Amen. Ready na ba kayo? Amen. Fasten your seat belt. Dahil makikita natin ngayon ang gagawin ng Diyos. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo. Let us read the Word of God. In Exodus chapter 9, verse 1 to 4. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Sinabi ng Panginoon kay Moses, puntahan mo ang Paraon at sabihin sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo. Paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, padadalhan ko ng nakakamatay na sakit ang mga hayop mo na nasa bukid, kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Hindi magiging pareho ang trato ko sa mga hayop ng mga Israelita at sa mga hayop ng mga Ehipsyo at walang mamamatay sa mga hayop ng mga Israelita. Tayo pong lahat ay yumuko manalangin. Panginoon, maraming salamat po Lord, kasama ka namin ngayong umaga. Dalangin namin Lord, bigyan mo kami ng pangunawa. Buksan niyo po ang aming mga mata, aming mga tenga. Bigyan mo kami Lord ng isang pusong teachable. At makilala ka namin dito sa pag-aaralan namin ngayon. Dalangin namin, O God, ang banal na Espiritu, ang siyang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Tulungan niyo po ako, Lord. Give me the wisdom, O God. Give me the right word to say. Give me, Lord, revelation. And let your word, O God, be exposed, be revealed, Panginoon, ngayong umaga. Sa iyo po ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Okay, dito po sa Exodus
chapter 9, verse 1 to 4. Ito po yung una. Ano po yung siguro alam nyo na dito kung ano yung susunod na salot. Ika-5 salot. Ano po yun? Mamamatay daw ang lahat ng mga hayop. Ano po, sa Egypt. At ang sabi ni Lord, walang mamamatay sa mga hayop sa Israel. Nasaan ba ang Israel? Nasa Egypt. Pero nasaan po silang lugar? Nasa Goshen. Ano po, isang lugar po na ipinagdala sa kanila ng Lord. Parang sa atin, ito po yung presensya ng Diyos. Nasa presensya ka ba ni Lord? Hindi ka sasalutin. Amen. Amen ba? So ito yung sinasabi ni Lord sa atin. Tayo, kanyang bayan ngayon. We are the modern Israel people and we are under the refuge and protection of our God. Okay, so pagkamatay ng lahat ng ayop, ano po ang ibig sabihin nito? Para po silang nagkakaroon ng gera. Ano po tinatarget dito? Ekonomiya. Biro mamamatay lahat ng ayop. Sa atin po, ang gasolina tumataas. Diesel. At sunod-sunod po yan, parang domino. Ano po ang tinatarget? Economy. Ang economy po natin. So ngayon dito, ang ekonomiya, bakit ang Egypt po ay isang super world power ng panahon nila? Kasi yumaman po ang Egypt dahil kay Joseph. Naalala nyo ba? Noong nagkaroon ng tagutom sa Ehipto, na ang lahat, na si Joseph po ay namamahala, napakadami niyang inimbak na mga trigo, pagkain. Sa Egypt lang merong pagkain noon, nung panahon ng 7 years na tagutom, parang 7 years tribulation. No? Kung tayo man aabuti ng tribulation, dito, sino dito gusto tribulation? Tagutom yun. Sa'yo, may pagkain, sa kanila wala. Amen. Pwede mangyari yun. Amen ba? Kasi ganun kay Joseph. Because God is with Joseph. So, yumaman ang Egypt. At dahil po doon, naging superpower sila. Maraming karwahe, maraming sundalo, maraming pera. Kaya si Paraon, ang kanyang tingin sa sarili, siya na yung Diyos. At lahat ng gusto nilang gawin, ginagawa nila doon. Kasi walang pamantayan ng tungkol sa at mga panuntunan ng Diyos. Sila lang. Kaya pag sinabi niya, Diyos, itong puno na to, sambahin. Sasamba silang lahat doon. Ganun. Pwedeng mag-asawa ng 10. Mag-aasawa sila ng 10 kasi sinabi lang ng Paraon Kasi inang itinuturing nilang Diyos ng panahon yun. Ang mga Israelita, nakalimutan na nila. Diba na si Joseph ang ginamit ni Lord at ginawa nilang alipin. 400 years, amen, in bondage, in slavery sa Egypt. Okay, so dito ngayon palalayain ni Lord kasi si Lord merong covenant, promise, At hindi basta-basta niya palalayain ang mga Israelita ng ganun-ganun lang. At si Paraon, hindi ganun-ganun lang. Diba? Dahil nga meron bang ibang Diyos na higit sa akin? Nasasambahin nyo doon sa ilang. Kaya ganun siya katigas ang puso, Kaya ganun kayabang itong si Paraon. Okay? So inuunti-unti niyang pabagsakin ni Lord ang ekonomiya ng Egypt. Amen? Nung nangyayari ngayon, sabi ko, Lord, parang nangyayari ngayon sa Iran. Diba? Ayaw pang tumigil. Pagsak na nga, matigas pa rin ang puso. Baka mayroong pinapakita ang Panginoon doon, diba, sa kanila. Ililigtas niya, bakit marami pong Hudyo doon sa Iran. Marami ding Christian doon sa Iran. God's people is inside Iran. Hindi ang Iran na mga mamamayan ng kalaban. Ano yun? Yung Islamic government. Parang si Parao at ang kanyang gobyerno, diba? Kaya pinababagsak, So, may salot. Nakaranas na ba kayo ng salot nun, yung foot and mouth disease? Diba, ang dami pong mga baboy ang namatay. Alam niyo yung baboy namin, 4 na backyard, hindi tinamaan ng foot and mouth, diba? Kaya pasalamat kami kay Lord, hindi tinamaan ng foot and mouth. Pero nung COVID, siguro inako kami ng mga baboy, kasi namatay sila nung panahon na yon. Pero noong foot and mouth, ang daming namatay na baboy, di ba nakita natin, inililibing, ganun nangyayari sa kanila.
picture nyo yun sa mind nyo. At pagkatapos, siyempre, pag wala ng baboy, tataas ang presyo, kulang ang supply, maghihirap talaga ang ekonomiya ng Egypt. Amen? So, yun yung unang round. Ano po? Round number 5. Next slide. Round number 6, ang salot ng pigsa. Sino ba dito nagkapigsa? Ako nagkapigsa na ako, maliit lang. Di ba pag nagkapigsa ka, naalala ko sino ba yun? Si Louie. Anak ni Ate Isabet, nagkapigsa sa puwet. Sabi niya, Panginoon, susunod na po ako sa'yo. Isang pigsa lang yun. Di ba? Talagang iyak siya ng iyak. Iyak ng iyak. Alam niyo dito yung pigsa, buong katawan nila. Pati yung mga salamangkero. Ano po sabi? Sinabi ng Panginoon kay Moses at Aaron, kumuha kayo ng ilang dakot ng abo sa pugon at isaboy niyo ito ni Moses sa hangin sa harap ng paraon. Kakalat ang mga abo sa buong Ehipto at dahil dito tutubuan ng bukol ang katawan ng mga tao at mga hayop. Okay, meron pa ba? Next slide. Kaya kumuha ng abo sa pugon sina Moses at Aaron at tumayo sa harapan ng paraon. Isinabo ito ni Moses sa hangin at tinubuan ng mga bukol ang mga tao at mga hayop. Kahit na ang mga salamangkero ay hindi makaharap kay Moises. Di ba? Dahil tinubuan din sila ng mga bukol na katulad ng lahat ng Ehipsyo. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng paraon at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moises. So imagine po natin, no? Sila ng pigsa. Ang sakit kaya nung pigsa. Lalo na pag nahihinog-hinog na. Sarap tirisin. Ano mo? Lahat hindi sila makaharap kasi nagsasuffer na sila sa sakit eh. Di ba? Pinahirapan sila ng Panginoon. Dito wala pang namamatay. Di ba? Sakit pa lang eh. Pandemya pa lang, mga hayop pa lang namamatay. Pero tao, wala pa. Pero talaga yung galit ng Panginoon, gusto niyang ipadama, no? Nag-i-escalate. Parang gera lang yan, nag-i-escalate yung galit, di ba? Yung matitinding armas na yung nilalabas. Di ba? Ganun ang Panginoon dito. No, pero makikita natin, hindi pa rin sila pumapayag. Si Paraon. Ewan ko kung si Paraon, baka may pigsa din. Ay hindi makalabas, baka nasa puwet. Di ba? Ang pigsa ni Paraon. Okay, next slide. Round 7, ang pag-ulan ng yelo. Pero teka, balikan natin yung nakaraang yung pigsa. Kasi sa ibang lugar sa Palestine, yung pigsa, Diyos nila yun eh. Naalala niyo ba yung covenant, Ark of the Covenant, na galing sa Kiryat, galing sa kampo ng Kaaway. Pinadala nila, nakalagay sa kahon, tas may 10 pigsa, tsaka 10 gold na daga. Kasi Diyos yata nila yung mga pigsa. Kasi ginawa nilang gold na pigsa. Diba? Tapos dito, sa round 7, sabi dito, ang pag-ulan ng yelo. Amen? Hindi snow Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon ka ng maaga bukas at puntahan mo ang Paraon at sabihin sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Hebreo. Paalisin mo ang mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Dahil kung hindi, papadala ako ng matinding salot na magpaparusa sa iyo ang mga opisyal at ang mamamayan mo para malaman mo na wala akong katulad sa buong mundo. So ano po yung mga layunin ni Lord? Bakit siya nagpapadala? Para makilala siya ng mga Egyptian na walang katulad, walang Diyos na maipapantay. Di ba? Lahat nga ng Diyos ni Paraon at lahat ng Ehipsyo, ginawang salot ng Panginoon, nakaperwisyo sa kanila. Pinapakita dito na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang kahihinatnan, may curse. Lalo na ngayon po, Semana Santa, di ba? Ang dami na naman ipaparada ng mga Diyos-Diyosan. Ano po, sa mga kalye.
Eh tayo mga Christian, mag-pray tayo na hindi tayo sasalutin kasama nila. Na tayo, nandun tayo sa Goshen, di ba? Hindi tayo papadala ng Panginoon doon. Pero mahabag tayo sa kanilang mga kaluluwang napapahamak. Amen po ba? Alam niyo, kahapon nandun kami sa Women Conference. Yung kahuli-huli ang mensahe doon. Yung urgency ng pagwiwin ng kaluluwa. Kasi yung isang bata, third year college, nagpakamatay po. Pinakita yung picture, kinabutan ako eh. Kasi nakabigti talaga siya. Matigas na. No, third year college, 1 taon na lang nag-graduate na siya. Bakit ano nangyari? Hiwalay ang mga magulang. Nasa ibang bansa yung nanay. Yung tatay, siguro may ibang pamilya. Wala na siyang nag-aalaga at ang nakalagay sa suicidal note niya, nag-aalala ako para sa aking kinabukasan. Oh, iniisip niya yung kanyang kinabukasan. Pagtaas nagpakamatay siya, parang wala na daw siyang kinabukasan dahil wala siyang kasama, walang nagtuturo sa kanya, walang gumagabay sa kanya, walang kumakausap sa kanya. So ito yung nangyayari sa mundo natin. Ano po, pagka po yung mga Diyos-Diyosan na yan, ipinarada na naman nila, anong mga espiritong pawawalan yan? Kaya tayo mga Christian, panahon na po tayo ay kumilos. Amen? Mag-pray. Pag matawag tayo ng prayer meeting, ilan lang ba yung pumupunta dito? Pumunta po tayo. Kaninang umaga, ang aga-aga, nagbabasa na sila ng pasyon. Ay, nagro-rosaryo yata. Ano baka ako yun? Diyan sa pinalakas nila. Kasi dati hindi namin nadidinig yung yung trompa nila. Diyan sa Sampaloc. Kaninang umaga, naririnig ko. Nagro-rosaryo na. Panginoon, lahat ng mga prayer ng hindi nililid ng banal na spirito, nagdadala ng sumpayon. Minsan nga dito, Muslim naman, naririnig ko. Bakit yung mga prayer na yan, na pinawawalan sa ere, pag hindi sa Lord, anong spirito ang na-activate? Di mga demon spirit. Kaya kailangan namin ng nananalangin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan kay Lord. Kailangan ka ni Lord ng mga prayer mo. Eh kung sila nga, ganun sila ka-devoted, di ba? Ang aga-aga po nila. Okay, so itong pag-ulan ng yelo, sabi dito, pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moses, ayan, nabasa na ba natin? Ayan. Itong sinasabi ng Panginoon Diyos ng Mahebro, paalisin mo ang mga pambayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi, magpapadala ako ng matinding salot na magpaparusa. Wala pa sinabi diyan kung anong salot, no? Next slide. Sa 15, kahit noon pa, kaya na kitang patayin. Di ba yan sabi ni Lord? Kaya na niyang patayin si Paraon, pati na ang mga mamamayan mo sa pamamagitan ng karamdaman. At wala na sana kayo ngayon. Pero pinayagan kitang mabuhay dahil dito para makita mo ang kapangyarihan ko at para makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Amen? Yan pala yung layunin ni Lord. Yan po yung pinakamimithi ng Panginoon. Amen? Na makilala siya ng mga tao. Next slide. Pero, ngayon, nagyayabang ka pa rin sa mamamayan ko at hindi mo pa rin sila pinayagang umalis. Kaya bukas, sa ganito ring oras, magpapaulan ako ng mga yelong parang bato. Parang bato. Sa English po yan, rocks. Yung bato sa atin, gano'n. Yung rock, malaki yun. Sabi po doon sa Revelation 16, yung mga pinadala doon ng mga yelo, kasi laki daw ng isang, yung gatangan nila, yung sukatan nila, parang isang bloke po. Alam niyo ba yung bloke ng yelo nabibili sa planta? Gano'n ba kalaki yun? Malaki isang bloke. Ganun po yung pinadala. No? Sabi dito, mapapaulan ako ng mga yelong parang bato at ang lakas ng pagbagsak nito ay hindi pa nararanasan sa Ehipto mula nang maging bansa ito. Kaya inutos mo ngayon na isilong ang lahat ng hayop mo at ang lahat ng alipin mo na nasa bukid dahil ang sinumang nasa labas, tao man o hayop ay mamamatay kapag tinamaan ng mga yelong parang bato. Natakot ang ibang mga opisyal ng Paraon at sinabi ng Panginoon, kaya nagmadali silang isilong ang mga alipin at mga hayop nila.
Pero may ilan na binaliwala ang babala ng Panginoon. Pinabayaan lang nila ang mga hayop at alipin nila sa labas. Sinabi ng Panginoon kay Moses, itaas mo ang baston mo sa langit para umulan ng mga yelong parang bato sa buong Ehipto. Sa mga tao, sa mga hayop, sa lahat ng pananim. Kaya tinaas niya ang kanyang baston at nagpadala ang Panginoon ng kulog, mga yelo na parang bato at kidlat, mga yelong pinaulan ng Panginoon sa lupain ng Ehipto. Ang pinakamatindi mula nang maging bansa ang Ehipto habang umuulan, patuloy naman ang pagkidlat. Namatay lahat ng hayop, ang mga tao na naiwan sa labas, at pati na ang mga halaman at punong kahoy. Tanging sa Goshen lang hindi umulan ng yelo kung saan nakatira ang mga Israelita. Praise God. Diba? Pwede ba mangyari yon? Diba, umuulan dito sa San Rafael. Pero sa Barangay Pantubig o Barangay Tambubong, kasi nandito tayo, hindi umuulan. Dito po, kitang-kita nila nangyayari, di ba? Ang Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang gawin ito. Amen? Sa ating buhay, kaya dapat hindi na tayo natatakot. Amen? Dahil po nasa atin ang favor ni God. At alam nyo, sabi dito, itong ulan na to, ito yung unang pagkakataon na may namatay. Diba? May namatay na mga tao. Pero yung mga alipin yun. Pero yung mga opisyal nasa loob ng bahay. Pero meron ditong naniwala at pinapasok ang kanilang mga hayop sa loob ng bahay, pati na yung mga alipin nila. Pero meron din namang hindi naniniwala. No, tayo, di ba, pagka nagsishare tayo ng gospel, merong maniniwala, merong hindi maniniwala. Pero sabihin pa rin natin, kasi warning po yun eh. Warning yun ng Panginoon sa kanila. Maliligtas pagka naniwala, pero mapapahamak pag ayaw maniwala. Pero ano nangyari? Next slide. Sabi dito, basahin natin. Nakikita niyo po ba? 1, 2, 3, go. Pinatawag ng Paraon sina Moses at Aaron. Sinabi niya sa kanila, sa pagkakataong ito, inaamin ko na nagkasala ako. Tama ang Panginoon at ako ang mamamayan ko ang mali. Pakiusapan ninyo ang Panginoon na itigil na ang matinding kulog na ito at ang pagulan ng yelo. Paalisin ko na kayo. Hindi na kayo dapat manatili rito. Sumagot si Moses, kapag nakalabas na ako ng lungsod, itataas ko ang aking kamay sa Panginoon para manalangin at titigil ang kulog at hindi na uulan ng yelo para malaman mo na pag-aari ng Panginoon ang mundo. Pero alam kong ikaw at ang mga opisyal mo ay hindi pa rin natatakot sa Panginoon Diyos. Amen? Okay? So dito si Paraon parang nagre-repent. Parang nagsisisi pero hindi. Hindi pa rin. Sinabi niya, di ba, nagkasala ako. Mali ako. Tama ang Diyos nyo, di ba? Parang gano'n. Pero ito, hindi pa rin. Ang Diyos ay patuloy na mahahayag, di ba? Pinapakita ito na ang Diyos may-ari ng buong mundo. Kayang-kaya niyang utusan ang mga kulog at mga yelong malalaki. Di pa raw nangyari yun doon sa Egypt. Bakit? Ipinreserve ng Panginoon yun for this moment. Ano po? Na ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. At alam nyo, may protection pa rin ang mga God's people. Amen dito. Praise the Lord. Round 8. Ang salot na balang. Alam niyo po, dito pa lang dapat mamamatay na eh. Yung mga yan eh. Doon pa lang sa yelo, di ba? E pag bumagsak kaya sa bubong yun, ano kaya ang bahay nila Paraon? Tagal eh, di ba? Pero alam nyo, pag si Moses na nanalangin, pinapakinggan ni Lord. Ganun pala tayo eh, intercessor. Kaya kahit na nandun yung judgment ng Panginoon, pag nananalangin tayo, tumitigil. Amen? Kasi nag-i-intercede po tayo. Halimbawa, isa sa member sa pamilya mo, hindi kumikilala kay Lord, gumagawa ng masama, gumagawa ng lahat ng ayaw ni God. Karapat-dapat ka sa kaparusahan ng Panginoon. Amen ba? Sa judgment. Pero pag nananalangin ka, pinipreserve ni Lord yun. Pinipreserve ng Panginoon yun. Kaya huwag kang titigil ng paglilingkod sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang titigil.
ikaw ang nagpe-preserve, di ba, ng pamilya mo. Mag-pray ka. Kasi ang Panginoon, mahal na mahal ka. Amen ba? At mahal din niya yung pamilya mo. Amen? Palakpakan po natin si God. Round 8. Okay, ting. Ano? Sa boxing, sa boxing di ba? Pero pagka nakikita natin sa boxing, parang yung manok natin na nanalo na, tapos na laban, alam na kung sino mananalo, di ba? Lalo na pag si Manny Pacquiao yung pinapanood natin. Kasi kababayan natin. Lalo na yung mga pumupusta kay Manny Pacquiao. Okay. Okay, pero masama yun, ha? Huwag kayong makipagpustahan. Sugal yun. Amen. So dito, yung balang. Nakita na ba kayo ng balang? Sinabi ng Panginoon kay Moses, puntahan mo ang paraon dahil pinatigas ko ang puso niya at ang mga opisyal niya para patuloy kong maipakilala sa kanila ang aking mga himala. Para maikwento ninyo sa mga anak at apo nyo kung paano ko pinarusahan ang mga Ehipsyo at kung paano ako gumawa ng himala sa kanila. Sa ganitong paraan, malalaman nilang ako ang Panginoon. So dito pinahayag ng Lord, bakit pa? Ang sabi ni God, hindi lang ang mga Ehipsyo makakilala sa akin. Kayong mga Israelita, makikita nyo, at ikukwento nyo ito hanggang sa mga susunod na salinlahi. Amen? Sa inyo pong buhay ba, meron bang mga pagkakataon na nililigtas kayo ni Lord? Na pinagtatanggol kayo ng Panginoon. Dapat ito, at nakilala nyo siya, kukwento natin ito sa mga susunod na salinlahi. Amen? Para sila din ay magtitiwala at kikilala sa Panginoon. Alam nyo, hindi lang ang mga Ehipsyo ang gusto ni Lord na mabago. Hindi lang sila, buong mundo Kasi alam nyo ba, noong sila ay nando na sa wilderness, fast forward natin, nung gigirahin po nila yung Jericho, alam ng mga taga-Jericho kung ano yung ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Alam nila yung mga salot. Nakarating ang balita, ewan ko kung may internet na noon, di ba? O marami lang marites noon, di ba? Nakarating doon sa kanila ang balita at takot na takot sila dahil alam nilang buhay ang Diyos ng Israel. At meron doon isang babae na na-convert. Sino yun? Si Rahab. Diba? At naligtas yung kanyang pamilya. Okay, so basahin nyo na lang po yung assignment. Next slide. Kaya pumunta sina Moses at Aaron sa Paraon at sinabi sa kanila, itong sinasabi ng Panginoon ang Diyos ng mga Hebreo, hanggang kailan ka pa ba magmamataas sa akin? Paalisin mo ang mamayan ko para makasamba sila sa akin. Alam niyo po yung Paraon dito, sa atin ngayon yung type yan, si Satan. Diba? Ayaw kanyang palayain. Ayaw kanyang sumamba kay Lord. Minsan nga nandito na sa church, ayaw pa. Hindi nga makataas yung kamay. Naglalambitin yung mga demonyo. Ako nga, may sakit yung shoulder ko. Gustong-gusto ko itaas yung kamay ko. Nandito na nga sa church, ayaw pang sumamba. Kasi pinipigilan pa rin sa Satanas. Nandito na nga sa church, nakikinig na nga, natutulog. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya niya, ayaw kanyang sumamba sa Panginoon kasi alam niya na may blessing sa pagsamba. Kaya gano'n po, sa encounter, di ba? Ayaw, may lakad kami. Tapos may trabaho ko, di ba? Mga ganyan. Kasi ayaw kanya na makalaya. Sabi dito sa 4, kung hindi mo sila paalisin, magpapadala ako ng balang sa bansa mo bukas. Sa sobrang dami nila, hindi na makikita ang lupa. Kakainin nila ang pananim na hindi nasira ng pag-ulan ng yelo, maging ang lahat ng mga punong kahoy. Okay, next slide. Sinabi ng Paraon, nang may pag-iinsulto, nang insulto pa, sana'y samahan kayo ng Panginoon kung palalakarin ko kayo at ang pamilya ninyo. Malinaw na masama ang intensyon ninyo dahil tatakas kayo. Di ba? Yan ang nasa isip Paraon. Hindi ako papayag. Ang mga lalaki lang ang aalis para sumamba sa Panginoon kung iyan ang gusto ninyo. At pinalayas sina Moses at Aaron sa harapan ng Paraon. So ayaw.
Gusto kasi ng Panginoon, lahat pupunta doon. Bata, matanda, yung babae, yung lalaki, mag-asawa, lahat ng hayop, dadali nila. Pero ayaw ng Paraon kasi nga, alam ng Paraon, pag dinala nila lahat, di na babalik yun. Tama? Si Lord ganun din. Gusto niya buong pamilya mo maligtas. Amen. Hindi lang yung mga lalaki. Sino dito? Ikaw lang yung ligtas sa pamilya mo. Taas ang kamay. Yung pamilya mo, hindi mo pa nadadala, taas kamay. Meron pa ba? O yung kasama mo ngayon, tinan ko nga kung lahat ng pamilya mo nandito. Wala, di ba? Kasi hinahadlangan ng dyablo. Ayaw niya. Sige, ikaw na lang pumunta doon. O yung tatay lang. O kung yung nanay na lang. Minsan niya yung anak lang nandito, wala yung nanay at tatay. Bakit hinahadlangan ng dyablo? Pero ang plano ni Lord at ang gusto niya, buong pamilya sasamba kay God. Amen ba? Sabihin mo nga, ang pamilya ko, sasamba sa Diyos. Every mo sa araw ng rapture, ikaw lang ba gusto mo makapunta doon sa langit? Kukunin ni Lord. Paano yung pamilya mo? Kaya nandito si Ate Lynn, nakita ko. Sabi niya, puntahan niyo naman yung kapatid ko. Diba? Kasi gusto mo siyang, ay nandito pala, praise God. Palakpakan niya po natin. Si Sister Tess Biquera, nandyan po siya kasama natin. Talagang pupuntahan namin siya ni Ate Bernie. Dumating lang yung kanyang anak. Okay. So God wants your household to be saved. God wants your whole family to worship the Lord. Amen. Pero may hadlang. Kaya ikaw makipaglaban. Huwag mong hayaan na yung anak mo hindi mo makakasama. Makipaglaban ka. Amen po ba? Huwag mong hayaan na si Satanas dadalhin sila sa kapahamakan. Ang mga magulang mo, kung ikaw nandito, kabataan, huwag mong hahayaan na yung magulang mo mapupunta sa impyerno. Kanya-kanya yung kaligtasan. Amen ba? Yung sa prayer and fasting natin, di ba? Yung mga wise virgin, hindi nagbigay ng oil sa mga foolish. Sila ba maramot? Hindi. Hindi mo pwedeng i-transfer yung paghahanda mo sa kanila, i-delegate mo, ikaw na lang maghanda para sa akin, ha? O yung asawa, pastora naman niya, ako nga, hindi ko kayang sagutin yung mga anak ko, asawa ko. Sila din sila kanya-kanyang paghahanda. Amen po ba? Kung mo sabihin kasi yung asawa ko naman nakapag-encounter na, at saka yung anak ko, okay lang yun. Ako, okay na ako. Hindi, kanya-kanya pa rin po tayo. Amen ba? Amen? Okay? Hindi ka pwedeng nagra-rapture na aabutin mo yung dulo ng damit ng tatay mo o nanay mo. Tatay, sama mo ako. Kanya-kanya po tayo. Amen po ba? Kaya dito, kailangan buong pamilya natin maligtas. Amen po ba? Kung ikaw ay tatay, huwag kang titigil ng kape-pray. Huwag kang titigil ng kakasunod sa Panginoon. Yung ginagawa mo yan na pagsunod kay Lord, ito ay magbubunga ng kaligtasan sa pamilya mo. Yung paglaban mo sa kasalanan, yung paglaban mo sa bisyo, magbubunga yun. Yung prayer mo, may bungang kaligtasan. Amen po ba? Kung dito pa lang nagagapi na tayo, paano pa yung ating mga anak? Amen? Praise the Lord. Okay, sabi dito, hindi ako papayag, mga lalaki na lang daw ang sasamba. Pinalayas na niya si Aaron at saka si Moses. Okay? Next slide. Sinabi ng Panginoon kay Moses, itaas mo ang iyong baston sa Ehipto para dumating ang mga balang. Okay? Saan nanggaling kayong mga balang niyan? At kainin ng mga ito ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng umulan ng yelo. Kaya itinaas si Moses ang kanyang baston at nagpadala ang Panginoon ng hangin mula sa silangan buong araw at gabi. Kinaumagahan, nagdala ng hangin ng napakaraming balang at dumagsa ito sa buong Ehipto. Hindi pa kailanman nagkaroon ng pagsalakay ang mga balang tulad nito sa buong Ehipto. At hindi na nagkaroon pang muli
Dumagsa ang mga ito sa buong Ehipto hanggang sa mangitim ang lupa. Kinain ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng mga yelo, pati na ang lahat ng bunga ng mga puno. Walang naiwang pananim sa buong Ehipto. Bagsak na economy. Walang ng pagkain, di ba? Sa Ehipto. Kasi kinain ng lahat ng balang. Dito sa atin noon, nagkaroon ng balang sa gawing Pampanga. Sino po dito nakakaalam noon? Pero ang mga Pilipino, ano ginawa? Nakatikim nga kami noon eh. Kasi pinaglalako dito eh. Sako-sako na balang. Ano? Nakatikim na ba kayo? Kinain. Ginadobo. Alam niyo, lasa nung balang, kung ano yung kinain niyang pananim. Lasang mais yung kinain namin na balang. Siguro kinain niya yung mga mais, no? Pero talagang pag kinain, nakita na ba kayo ng halaman na kinain ng mga tipaklong? Lahat talaga, ubos yun. Diba? Kaya doon sa Egypt, talagang ubos. Bagsak ang ekonomiya ng Egypt. Amen. Ang Panginoon ang makapangyarihan sa lahat. Walang kapantay, walang hihigit, walang Diyos na nauna sa Kanya, at walang dadating na Diyos maliban siya lang. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Next slide. Round 9. Tapos na tayo. Praise the Lord. Round 9. Ang salot ng kadiliman. Nakakita na ba kayo ng solar eclipse? Solar eclipse, hindi naman pala madilim lahat no? Pero dito po, sobrang dilim. Sabi ng Panginoon kay Moses, itaas mo ang inyong kamay sa langit para maabot ang kadiliman mabalot ng kadiliman buong Ehipto. Kaya tinaas ni Moses ang kamay niya sa langit at nagdilim sa buong Ehipto sa loob ng 3 araw. 3 days. Tagal, po? Nag-brown out ba? Baka wala ng gas, katulad sa Cuba. Walang kuryente. Ba? Walang lumabas ng mga Ehipsyo sa kanilang bahay dahil hindi nila makitang isa't isa. Pero may liwanag sa lugar na tinitirahan ng lahat ng mga Israelita. Wow, grabe po, Dito po ay dumilim, kakaibang dilim. Kasi kahit umaga, walang makitang liwanag, hindi makalabas. Okay, kakaiba po yung dilim na yon, di ba? Ano kaya, pag nagbubukas kaya sila ng lighter, hindi bumubukas. Pagka nagbubukas kaya ng kandila, hindi rin bumubukas. Ano kaya itong dilim na to? Tas 3 araw. Kakaiba po ito. Hindi makalabas ng bahay. Nandun lang sila, lockdown. At napakadilim. Baka siguro nabulag. Kasi kakaiba eh. Nabulag siguro yung mga Egyptian. Meron bang ganon na hindi ka makakalabas ng bahay, hindi ka makakaalis sa akin naroroon mo dahil wala kang makita? Pero sa Egypt, sa Goshen, may liwanag. Ibig sabihin ito talaga, kung gagawin natin sa spiritual, ang mga tao ng mundo bulag talaga. Walang makikitang liwanag. Amen? Tapos 3 araw yun. Kahit na solar eclipse pa, may liwanag ng konti. Pero ito kakaiba po ito Imagine natin. Pero ang mga Israelita may liwanag. Sa mga mananampalataya, bukas ang mga mata natin. Amen ba? May liwanag sa'yo. Amen ba? Sa mundo mawawala ang pag-asa. Pero sa mga Kristiyano, meron. Amen po ba? Tanongin mo mga sa tabi mo, meron ka pa bang pag-asa? Meron tayong pag-asa kay Lord. Amen. Buhay ang Diyos na atin. Siya yung Diyos ng Israel. Pag sinasabi mo ngayon to, alam mo, pag na-internalize mo to, pag sinabi mo ikaw ang Diyos ng Israel, ito yung pumapasok sa isipan mo. You are the God of Moses. Pagka sinabi mo God of Moses, ang pumapasok sa isipan mo, hinahati niya yung dagat. Diba? Pag sinabi mo, you are the God of Abraham, Lord, tapat ka. Kasi si Lord naging tapat kay Abraham. Amen po ba? Kaya natin ito pinag-aaralan because we want to know God, the God who never changed. Amen. Next slide. Basahin natin. Kayo naman, namamaos na ako sa kakukwento. 1, 2, 3, go! Pamilya,
pero iwan niyo ang mga hayop. Sumagot si Moses, kailangan namin ng mga hayop namin para makapag-alay kami ng mga handog sinusunog para sa Panginoon Diyos. Dalihin namin ang mga hayop namin. Walang maiiwan kahit sa kanila sapagkat hindi namin alam kung anong hayop ang ihahandog namin sa Panginoon. Malalaman lang namin ito pag naroon na kami. So dito, ayaw pa rin. Sige, pumunta na kayo. Huwag niyo dadalhin yung mga hayop. Alam nila, yung mga hayop sa Goshen, hindi namatay. Wala na nga silang pagkain, di ba, sa Egypt kasi patay na lahat ng mga hayop. Ano po ito sa atin? Di ba pag nagpupunta ka na sa church, kasi noong naalala namin yung youth conference, tinuruan namin mag-tithes yung mga kabataan. Di ba sa mga Christian, ito minsan yung kahuli-hulihan mong gagawin. Yung ibigay mo yung tithes, di ba? Yung paghahandog. Dito pinaiiwan ni Paraon yung yung ekonomiya ng Israel. Iwan nyo yung mga hayop. Di ba? Yun ang kabuhayan nila. Pero sabi kasi ni Moses, maghahandog po kami doon mag-o-offering po kami doon. Hindi namin alam kung alin doon. Kambing ba, tupa ba, baka, o asno, o ano bang klaseng hayop, manok, bibe, diba? O ano pa yung ihandog namin. So, dadalhin nila lahat yun dapat. Sa church din, ganun, di ba? All of you. Not only your family, pati bulsa mo yun. Binibigay mo at inihandog mo kay Lord kung ano yung gusto niyang ihandog mo sa Kanya. Amen po ba? Pero si Satan ayaw yun. Kasi the moment that you give to the Lord, alam niya, pagpapalain ka lalo ng Diyos. Hindi ka naalipin ng kahirapan. Amen ba? Si Satan ayaw. Gusto ka alipin ka pa rin. Kaya po, pinadala ng Lord yun. Sa kanila. Hallelujah. Next slide. Sabi dito sa 27 to 29, pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon at hindi niya sila pinaalis. Sabi ng Paraon kay Moses, umalis ka na sa harapan ko. Wag ka na uli magpapakita sa akin. Dahil kung makikita pa kita, ipapapatay kita. May death threat, di ba? Sumagot si Moses, kung yun ang gusto mo, hindi na ako muling magpapakita sa'yo. Di ba? So matapang na si Moses dito, na-build na yung kanyang confidence. Di ba? Sa dami niya nakita niya, himala ng Panginoon. At grabe, kung lalabas siya sa buong Ehipto, ano kaya nakikita ni Moses sa paligid? Wala na, wasak na, devastated. Parang katulad nung nagigera ngayon. Di ba? Wasak na wasak. Ang buong sa Middle East, yung mga part doon, lalo na si Iran, wasak na. Kaya nga yung mga opisyal sabi, payagan nyo na po, hindi nyo ba nakikita? Wasak na po tayo. Wala na pong natira sa atin. No, pero ang Paraon, ayaw. Bakit may isang final round? May final round. Amen? Pero hindi natin yung tatalakayin ngayon. Amen? Next slide. Ano ngayon ang mga natutunan natin lesson? Diba? Dito sa round 5 to 9. Okay? Una-una, God is the one true God, no match ang mga peking Diyos ng mga bansa. Amen? Walang match talaga. Walang ibang katulad ng Panginoon Diyos. Siya lang ang nag-iisa. Kahit pa magsama-sama po yung mga bansa at kalabanin nila ang Panginoon, hindi sila mananalo. Mananalo ba ang nilikha sa manlilikha? Si Lord ang lumikha ng lahat, pati langaw, pati balang, ang buwan at mga bituin, ang mga ilog. Di ba siya ang lumikha niyan at hindi iyon nilikha para sambahin natin. Ang dapat nating sambahin ay ang lumikha sa atin. Amen po ba? Walang peke ang lahat ng mga Diyos ng mga bansa. Siya lang ang one true God. Pinakita niya yon ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, ang pride at kayabangan ng tao. Makita natin, di ba? Sa mga tao sa daigdig. Lalo-lalo na sinabi ni Jesus, mahirap daw makakilala kay Lord yung mayaman. Sabi pa nga niya, mabilis pala makapasok sa butas ng karayom yung kamelyo kaysa isang mayaman na makarating sa kaharian ng langit. Bakit? Kasi mayroong pride. Diba?
tayo, di ba, pagka mayaman yung kakausapin mo, parang nawawalan ka ng lakas ng loob, di ba? O lalo na yung mga opisyal, natatakot tayo kasi mayaman. Ano na lang sabihin nila, mahirap lang ako. Ba't kayo? May Diyos pala kayo. Bakit naghihirap kayo? Di ba yun ang sasabihin ng mga mayayaman? Kaya natatakot tayo, pero dapat huwag tayong matakot. I-share natin. So nakita natin dito yung pride ng Pero at ang kanyang kayabangan, ayaw sumrender kay Lord. Ayaw ibigay lahat sa Panginoon. Tayo din mga Christian, minsan meron ito eh. Bakit? Pagka tayo nag-struggle, alam ba kung bakit ka na-stress? Tanungin mo kung bakit. Bakit tayo na-stress? Kasi kinokontrol natin. Tayong gusto natin mag-control. Yung anak mo, kinokontrol mo. Munta ka sa church. Ayaw, lalong nagre-rebelde, di ba? Gusto mong gumawa ng mga solusyon, kinokontrol natin. Pero yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Bakit natin kinokontrol? Kasi ang yabang natin. Kasi akala mo, kaya mo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi natin kaya lahat. Kaya ng Diyos. Amen ba? Pangatlo, ang bagsik ng makatarungang parusa ng Diyos. Alam nyo si God, kasi ang mundo, akala si God, Diyos siya ng pag-ibig. Uy, naiintindihan naman ako ni Lord. Akala yung kasalanan, palalampasin ng Diyos. Hindi po. Nakita ba natin dito yung kanyang pagpaparusa sa mga Egyptian? Nakita ba natin, di ba, na halos wasakin ng Panginoon lahat ng yan. Bagsik ang kanyang makatarungan. Ano yun? Yung righteous indignation. Ano po ng Panginoon yung kanyang tawag doon, judgment na naghahayag ng kanyang sovereignty. Ano po, sa buong mundo. Amen? Nagpaparusa po si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, yung kalaban mo, intayin mo lang, may parusa yun. Diba? Kasi si Lord, hindi pinapalampas ang kasalanan. Dapat nga mahabag tayo sa kanila. Sabi nung isang pastora kahapon, asawa ng pastor, siya daw hindi siya gusto ng biyanan niya. Sino dito yung mga biyanan, tsaka yung manugang? Siya daw maarte. Hindi siya kumakain ng kanin at gulay. Ano? Pero ang kanyang biyanan daw, ang inihahanda lagi, gulay. Gulay. Mahal na mahal siya. Pero dahil tinuturuan siya ng Panginoon, di ba siyempre, Kristiyano ka, kailangan. You can do all things. You can eat all things. Di ba? Through Christ. So, yun daw, habang kinakain daw niya, umiiyak siya eh. Pagkatapos dito siya kumakain ng lechon. Tapos ang biyanan niya daw, naghanda, lechon lang. Talagang mahal na mahal siya. Di ba? Pero bakit, ipinapakita doon na kailangan nating mag-adjust, di ba? Sa kanya, hindi iyon parang pang-aapi, di ba? Si Lord, pinahintulutan. Si Christian din man yung mga biyanan niya eh. Pero bakit pinahintulutan ng Diyos yun? Akala mo parusa yun? Hindi. Pa sa ating mga Christian, pag may nangyayaring mga ganon, ito ay pagtutuwid sa atin ng Diyos, di ba? Para tayo ay lalong mag-improve. Lalo tayo, nakakaya naman, ay yung manugang ko na yan, di kumakain ng lechon. O yung mga anak ko na yan, yung apo ko na yan. Minsan proud pa tayo, di nga kumakain yan ng ano. Pero dapat maintindihan natin na paano kung wala nang ibang kakainin. Hindi marunong kumain. Mamamatay na ba yun, di ba? Mamamatay na ba siya sa gutom? Okay? Kamukha nga ni Sister Net yung isa dun eh. Na MC, Yan. Kasi Lord, meron siyang, sa ating mga Christian, tinatawag nilang redemptive judgment. May judgment. Pero ang intention ay lalo ka mag-improve, magbalik loob ka, di ba? Unahin mo si God, ma-revive ka. Yun ang pinapadala niyang mga minsan pangit na pangyayari sa buhay natin para lalo tayong lumapit sa Panginoon. Amen po ba? Kasi makatarungan ng Diyos eh. Sa mga bansa ngayon, hintayin lang natin, di ba? Pero alam nyo, may ginagawa siya sa mga Arab nation. Merong isang Muslim na nakakilala sa Panginoon. Asawa kasi niya Christian, pinagpe-pray siya lagi. Mayaman siya.
At siya'y nakapanaginip. At isinurrender niya yung buhay niya kay Lord. At alam niyo ba ngayon, 100,000 every year yung dinadala niya sa Panginoon ng mga Muslim na nakakakilala. Diba? Sa Panginoon. May ginagawa ang Diyos doon sa Middle East. Amen po ba? Ang Diyos po ay nagpaparusa. Kasi alam nyo, yung hell, yan ang pinakamatinding kaparusahan. At yung cross na dinaanan ni Jesus, pinakamatinding parusa yon sa isang mga kasalanan. Pero bagsik yun ng Lord, di ba? At sino kumuha nun? Si God. Si Jesus. Dinaanan po niya yung bagsik ng parusa. Kaya kung sabihin ay God is love. God is merciful. Yes, God is love. God is merciful, but God is also just. Ano po? Kaya po na gano'n na hindi agad-agad bumigay yung paraon kasi parurusahan niya talaga ang Egypt. Dahil pinarusahan at inalipin ng Egypt ang kanyang mga anak. Amen. Number 4. Ang makapangyarihang kamay ng Diyos na may hawak ng lahat ng bagay, maging puso ng tao. So dito, ano ba ang hawak ng Panginoon? Hindi lang yung puso ng tao, hawak niya yung mga balang, yung mga flies, yung mga niknik, yung araw, buwan at bituin, di ba, dumilim. Hawak niya yung mga yelo, kulog, kidlat. Sa instance na yan, sa prayer ni Moses, ipinapadala ng Panginoon. Hawak niya lahat, ano po, pati ang puso ng mga tao. Tapos number 5, ang masiding hangarin ng Diyos na ipakilala ang kanyang sarili sa lahat ng lahi, salinlahin ng mga tao sa mundo. Amen? Kaya po yung Israel, pinagpe-pray natin, bakit sila po yung representative ni God dyan sa Middle East. At yung labanan na ito, hindi to physical na labanan. This is a spiritual battle. Labanan to ng mga Diyos, di ba? Labanan ng Diyos ng mga Islam at ng tunay at buhay na Diyos ng Panginoong Jesucristo. Kaya pinagpe-pray natin sila. At ang Diyos natin na ito, gusto ang lahat ng mga tao doon makilala siya. Hindi lang ngayong panahon na to, sa mga susunod pa na salinlahi, amen, ang ating pangapamilya. Yan ang masidhi niyang nasa. Kaya tayo, buhay pa ngayon, we are the representative of Jesus Christ to share the gospel, not to make Him known sa mga tao sa buong mundo. Amen? Ito po yung mga lesson learned in Exodus. Ano po ang Panginoon natin? Iningatan ng Israel. Sila ba masunurin? Hindi nga eh. Reklamador, di ba? Tayo po, bakit nga tayo niligtas? Kung titingnan natin sarili natin, masunurin ba tayo? Tayo po ba mas mabuti kaysa sa iba? Di ba? Pare-pareho lang naman po tayo. Pero bakit iniligtas ng Diyos ang Israel? Dahil tapat siya sa kanyang kasunduan kay Abraham. Amen. Tapat siya. At sa atin, bakit tayo niligtas? At kanya ililigtas ngayon? Dahil nakipag-covenant tayo. Tinanggap natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior. At gagawin niya yon. Ililigtas niya tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. No? Sabi sa verse, yung lesson number 6, ang malayang pagpili ng Diyos sa kanyang mga ililigtas. Exodus chapter 33 verse 19, sinabi ito ni Lord kay Moses, sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Amen? Yan si Lord. Kahit sa New Testament, sinabi rin niya yan. Kaawaan ko ang gustong kaawaan, ililigtas ko ang gusto kong iligtas. Kahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Ito po si Lord. Di ba kayo po, di ba pag kayo may pag-aari, ikaw may ari ng isang kotse. Pagka ba nakita ng ibang tao na marumi yan. At sasabihin, marumi yan. Gagamitin mo ba yun o hindi? Gagamitin mo. Sa'yo yun eh, di ba? Gagamitin mo. Tsaka sabihin mo, pakialam ko sa inyo kasi ako may-ari nito. Eh kasi umuulan, kaya hindi ko yan nililinisan. Wala akong maraming pera para pang car wash. Pero kasi bakit? Kasi iyo.
Ganon din si God. Siya ang may-ari ng lahat, pati lahat ng mga tao sa mundo. Kaya hindi mo siya pwedeng questionin sa lahat ng ginagawa niya kasi siya ang may-ari. Pagtiwalaan mo lang yung kanyang katangian, ano yun? Mapagmahal siya, mahabagin siya, makatarungan siya, makapangyarihan siya, at siya ang Diyos na walang inisip kundi ang kabutihan natin. Kaya pag mayroong nangyayari sa atin, Lord, bakit mo ba ito ginagawa? Bakit po nang pinabayaan mo yung mga ano? Sabihin siguro kaya ni Lord sa atin, palit na kaya tayo. Ikaw na yun, Diyos. Di ba? Pag kina-question natin siya, parang sinasabi natin, Lord, mas matalino ako sa'yo, bakit mo ginagawa yan? Pero hindi, sabi sa Biblia, ang isipan natin ay hindi isipan ng Diyos. Ang pamamaraan natin, hindi niya pamamaraan. Amen? Kaya ano po dapat natin gawin? Ipagtiwala natin sa Panginoon ang lahat sa ating buhay. Amen po ba? Tumaas man yung gasolina ngayon, 120 pesos na po ang diesel. Ang gasolina, magkano? Nasa 90 plus, di po ba? So kahit pa yan mag-200, wag po tayong matatakot. Amen po ba? Alam nyo ba, dahil po sa pagtaas ng gasolina, napakabilis namin nagbiyahe kagabi. 1 oras lang, galing ng Ortigas. Walang traffic. Yun yung magandang nangyari, di ba? Kasi wala nang masyadong lumalabas. Siguro yung mga 3 sasakyan, isa na lang ginagamit. Nagtitipid na. Amen? Matatapos po ito. At kung ito man lang mag-escalate, di ba? Babalik lang tayo sa dati. Marunong naman tayong gumamit ng uling. O, si Mamo, bumili na nga ng 1 sako na uling. Di ba marunong tayo? Basta mag-rejoice ka kay God. At ano naman ang gagawin natin? Ano ba ginawa ng Israelita nung panahon ng nagkakaroon ng salot? Nandun lang sila sa Goshen, tama? Nanonood. Ano na ba? Ano na ba nangyayari? Ano na ba salot? Anong round na ba yan? Diba, nakita, uy, dumilim daw. Dumilim daw doon sa, sa Egypt. Pero bakit sa atin, may ilaw tayo, di ba? Mga sila. Uy, sa kanila namatay yung mga hayop nila. Bakit yung sa atin, hindi? Di ba? Manghang-mangha sila. They were just watching what is happening and the judgment of the Lord. Pero sila nandun sa Goshen. Siguro unti-unti, tinataas nila yung kamay nila, pinupuri nila ang Diyos. Araw-araw na sila nililigtas ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Amen. So tayo ngayon, tiningnan natin ang cross, diba? Tiningnan natin, Lord, wala naman tayong ginawa sa kaligtasan natin, siya lahat yun. At kung naipagwagi niya yung ating kaligtasan, hindi kaya niya kayang isupply lahat ng pangangailangan natin. Ano po, magtiwala tayo sa Panginoon. Just watch. Amen. Sabi, nasaan na ba tayo sa kwentong ito? Kung ikaw ay kay Kristo, ikaw yung kasali sa pinangakuan ng Diyos na ililigtas niya. Sabihin mo sa katabi mo, pinangakuan ka ni Lord. Na kay Kristo ka ba? Kung hindi ka pa na kay Kristo, ito na yung time na i-surrender mo yung buhay kay Kristo. Tapos sabi, huwag kang matakot, be still. Kagaya ng mga Israelita, naununood lang sila. Tingnan mo ang ginagawang pagliligtas sa atin ng Diyos sa mga gagawin pa niya sa ating buhay, sa ating panahon. Amen. At sa panahon natin, hindi nagbabago si Lord. Tingnan mo yung gagawin niya. Si Brother Boyet, himala. Nawala po yung mga bukol niya. Sa lapay niya, hindi na siya ooperahan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Iba yun ang himala ni Lord. Sabi ko sa kanya nung huling attend niya, Brother Boyet, attend ka na encounter ha. O hindi ko alam kung ano nang mangyayari sa kanya. Sabi ko, attend ka. Oo daw, attend daw siya. Okay, pinagaling siya ni Lord, hindi na siya ma-opera. No? Tapos sabi, masdan mo kung paano tinapos ng Diyos ang labang ito. He is sovereign over all. Amen? Alam nyo sa atin, mga Christian, alam naman natin ang ending ng mundong ito. Diba? Sabi sa Bible, sa Revelation. Doon sa Revelation 16, mauulit yung mga salot na yan. Basahin nyo, Revelation 16. Uulitin yan sa huling araw. Hindi ko alam kung ito ay figurative, literal ba? Kasi meron ding uulan ng yelo, meron ding mga balang. Kaya lang ibang klase, level up yung mga balang doon.
Pagka tinuklaw ka ng may mga alakdan pa, hindi ka mamamatay ng ilang araw, pero nagsasuffer ka. Pero alam nyo, yung mga tao doon, hindi pa rin kikilala sa Diyos. Pinatigas ang kanilang mga puso. No, hindi pa nakakilala kay Lord. So, sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. At nandito ka, isa ka sa mga candidate, ng kaligtasan mula sa Panginoon. Kaya wag na matakot. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Amen. Let us all worship the Lord. Sa panahon na ito, wala lang ibang mga itinuturo eh. Kahit sa seminar kami pumunta, walang iba. Basahin mo yung Biblia, mag-worship ka kay God, mag-pray ka lang, magtiwala ka sa Panginoon at i-share mo yung mabuting balita. Yun lang po. Yun lang po ang mga mensahe. Kahit paulit-ulit. Iba-ibang mga ginagamit ni Lord na nagsasalita, pero isang Espiritu nagsasabi sa atin, be intimately close with God, pray, study, read the Word, and apply the Word. Amen? And worship God in the midst of this chaos na nangyayari sa mundo natin. Hallelujah. Pagtiwalaan natin ang Panginoon. Yes, Lord God. Mawit tayo sa Panginoon. Sabi ng awit na ito, we are no longer slave to fear. We are child of God. Yes, oh God. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance. Yes, oh God. From all my enemies till all my fears are gone. And I'm no longer a slave to fear. I am a child. But I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name, and I've been born again to a family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear. Yes, Lord. I am a child of God. I'm no longer a slave. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer, and I'm no longer a slave to fear. Yes, thank you, Lord. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. Yes, declare po natin. I'm a child of God. I am a child of God.
You split the sea, Lord. You split the sea so I can walk right through it. My feet are drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and say, I am a child of God. You split the sea, Lord. You split the sea so I can walk right through it. My feet are drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and say, I am a child of God. 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 Yes, Lord. We are your children, O God. Nung nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Lord, kung nahati mo yung dagat, Panginoon, para tumawid ang iyong bayan, O Diyos, ganun din ang gagawin mo, hahawiin mo lahat, Panginoon, ng mga hadlang sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo kami magtiwala, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na mawala ang mga takot na ito sa aming mga puso, Panginoon. That we will stand in your promises, Lord. Kahit nga, Panginoon, si Jesus Christ, Lord, ipinadala mo ang aming Panginoong Jesucristo, namatay siya sa krus, O God. You have delivered us from all the curses of sin and death. At kami, Panginoon, pinalaya mo. At kami ngayon ay mga anak mo, O Diyos, kabilang, Panginoon, sa mga iniingatan mo, your treasured possession, like the children of Israel, Lord, doon sa Goshen, we will not experience, O God, lahat, Panginoon, ng mga hardship na ito, na bunga ng iyong galit at papaparusa, Panginoon, sa mga ayaw sa iyo, Panginoon, sa mga nagmamatigas na mga puso, Panginoon. Hallelujah, we believe that your mercy endures forever, O God. Thank you, Holy Spirit. At Lord, sino man dito, mga pinanghihinaan ng loob, Panginoon, palakasin niyo po. Pwede po ba taas natin yung mga kamay natin, manalangin tayo kay Lord. Ibigay natin sa Kanya ang lahat ng mga problema natin kinakaharap. Hindi nagbabago yung Diyos natin. Surrender mo lang kay Lord lahat ng yan. Do not try to be in control. We will never be in control. God is in control. He is in charge. Amen. Hallelujah. Gusto lang niya, yakapin ka. Gusto kanyang palakasin. Gusto kanyang makasama. He wants to be with you always. Yakapin ka. Ingatan ka. Proteksyonan ka. Siya ang magpuprotekta sa atin. Just allow Him to protect you. Body, soul, and spirit. Let your mind be filled with the love of Jesus Christ. Amen. Huwag mong hayaan na kainin ka ng lahat ng mga masamang mga balita. Huwag mong hayaan kainin ka ni Satan. Huwag mong hayaan kainin ka ng galit po at sama ng loob at mga pag-aalala. Let it go. And this time, let God and be still. Paglalaban po tayo ng Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Yes, oh God. Dali natin sa Kanya lahat ng mga problema natin, mga kabigatan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, move. Holy Spirit, come. Fill your people, O God. Hallelujah, Lord. Lift up the burden, Panginoon, na nakalagay at napapahirap ni Satanas sa bawat isa. Tanggalin mo lahat, Lord. Ang lahat ng ito, Panginoon. Lord, anak mo kami. Panginoon, alam namin, Lord, nasa panig ka namin, Panginoon, na tinutulungan mo kami, Lord. And you want us, Lord, to demonstrate, oh God, the power and your glory. At ayaw mo, Panginoon, ang paghihirap, Panginoon, hindi mo kalooban na naghihirap ang mga anak mo. Ang gusto mo, Lord, yumaman, Panginoon, ang mga anak mo, Diyos. Pero ang gusto mo, Lord, sumunod sila. Sumunod kami, Panginoon, sa mga pinapagawa mo. And you will pour out so much blessing
na hindi kaya namin i-contain. Hallelujah. At kailangan i-share sa mga tao sa sanlibutan kung sila'y makakilala na tunay ang buhay ang aming Diyos na sinasamba. Panginoon, salamat po, Lord. At kung meron man dito may mga karamdaman, ibigay niyo lahat sa Panginoon yan. Kinuha ni Lord ang ating mga sakit nung siya'y napako sa krus ng Kalbaryo. Na parang siyang sinumpa. By His stripes and His wounds, we are healed. Tayo po'y pinagaling na. Ang kinin natin yon na tayo po'y pinagaling ng Panginoon. Ano man yung mga karamdaman mo, bigay mo sa Lord. Ano man yung mga stress mo na yan, bigay mo sa Panginoon lahat. You cannot do all. Pero, kaya ni Lord gawin ang mga bagay na ito sa buhay mo. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. And this time, hayaan mo yakapin ka ni Lord. Yakapin ka ng kanyang pag-ibig. Damahin mo po yung yakap ng Panginoon sa iyo ngayon. Sabi ni Lord, everything will be all right, my child. Everything will be all right. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tayo po manalangin. Amin, Diyos. Salamat po, Ama, sa iyong presensya ngayon. Ang dalangin ko, Lord, ang kapayapaan di malirip, ang ilagay niyo po sa puso, hallelujah, isipan ng mga anak mo nandito. Tulungan mo lang kaming magtiwala at kilalanin ka namin sa buhay namin. Manalangin lagi kami. Panginoon, basahin namin lagi ang Biblia dahil, Lord, nandito, Panginoon, ang iyong mga salita at ang iyong mga instructions sa amin. At ang salita mo ay Espiritu na nagbibigay ng buhay. Panginoon, tulungan mo kami that we will go out to share, oh God, your goodness. We will go out, Lord God, sa aming mga mahal sa buhay para, Lord, ibahagi sa kanila ang mga salita mo. Ikaw ang Diyos na nagmamahal, Panginoon, kahit sa isang makasalanan. Panginoon, nanalangin din kami sa mga nangyayari, Lord, din sa bansa namin. Ang mga kababayan namin Pilipino na nawawala na ng pag-asa, tulungan mo, Lord, na makita nila na may pag-asa sa iyo, Panginoon. At kami mga Christian, Panginoon, itaas namin ang aming papuri sa iyo, O God, araw-araw, para maingatan ang aming mga puso at isipan. Panginoon, kaya mo i-provide ang lahat ng aming mga pangailangan, Panginoon. Hallelujah. Tapat ka noon, tapat ka ngayon, tapat ka magpakailanman, Panginoon. Salamat po, Lord. Hallelujah. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri. Sa iyo po ang kaluwalhatian at karangalan. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. In Jesus. Hallelujah. Amen. Makakapula po tayo. Amen.